Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sana humingi na pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-boost ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 173 ng International League. Nakagawa naman ng puntos ang kupunan ng Shoku at dahil ito sa pambihirang slam dunk na ginawa ni Hanamichi na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahangan nila. Subalit, dahil sa liksi nitong mga manlalaro ng Dream Team, nagawa din naman na agad nilang mabawi ang ginawang puntos ng Shoku. Kaya naman, naitaas muli nila sa 6 na puntos ang kalamaan sa Shoku na labis na ikinatuwa rin ng buong tagahangan nila. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shoku ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Habang itong si Rukawa naman ay biglang nag-cut sa loob ng basket na agad din namang nakita ni Ryota. Kaya naman, agad niyang ipinasa ng sobrang bilis ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong sumalaksak sa loob ng basket. Habang itong si Momoshiki naman ay agad siyang binantayan ng mahigpit. Subalit, hindi sumapat ang depensa nitong si Momoshiki kay Rukawa. Dahil na nga sa mabilis lamang naiwanan ni Rukawa ang depensang ginawa ni Momoshiki dito. Ang bilis! Hindi ko man lang nagawang mapahinto ang lalaking yun ah. Hindi ko inaasahan na mahusay pala talaga ang lalaking ito sa dribbling. Yan ang sabi ni Momoshiki sa kanyang sarili na talaga namang naiwanan na ni Rukawa. At nang malapit na itong si Rukawa sa kanilang basket, agad itong tumalon at takmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, laking gulat nitong si Rukawa dahil na nga sa biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Akashi. At talaga namang sobrang natabunan ni Akashi ang harapan ni Rukawa. Ano akala mo number 11? Akala mo ba ganun ka lang kadali makakapuntos dito? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil malabong makapuntos ka ng ganun lang kadali sa depensa namin. Yan ang sabi ni Akashi na talaga namang tinatabunan na itong si Rukawa. Ano? Ang laki niya. Hindi ko makita ang aming basket dahil sa lapad ng katawan ng lalaking ito. Patay na. Siguradong isang supal pa lang aabutin ko sa kanya. Yan naman ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili na naging dahilan upang tuluyan na nga siyang masupalpal nitong si Akashi. Habang itong si Sento naman ay biglang nagsalita ng mahina. Maling-mali ang ginawa mo, Rukawa. Hindi mo madadaan sa gigil ang depensa ng inyong kalaban. Dapat maging mahinahon kayo at huwag magpapa-apekto sa ginagawang play ng ating kalaban. Kailangan focus lang at alamin kung ano ang kahinaan nila. Dahil kung patuloy ka manggigigil sa laban, siguradong sasamantalayin ng inyong kalaban yan at hindi magiging maganda ang inyong laro dito. Yan ang sabi ni Sendo. Yan ang kahinaan ng Team All Shoku. Sa kagustuhan nilang mabago ang laban, ipinipilit nila ang hindi naman dapat nilang ginagawa. Kaya naman, nawawala na sila sa focus at hindi na nila alam kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit sila naglalaro ng basketball. Yan naman ang sabi ni Fujima. Tama kayo dyan. Yan din ang aking napansin sa kanila. Kahit itong si Hanamichi, napansin ko na nagpapa-apekto din siya sa laro ng kanilang kalaban. At oo, nakapuntos na sila. Pero hindi ibig sabihin nito ay magagawa na nilang mabago ang takbo ng laban na to. At kung gusto talaga nilang mabago ang takbo ng laban, dapat unahin muna nilang baguhin ang takbo ng isip nila. Yan naman ang sabi ni Maki. Habang itong mga tropa ng Shogo naman ay naiinis na dahil na nga sa napakaraming error ng Shogo sa laro. Ano ba yan? Kanina pa nagkakalat ang Shogo ah. Paano sila mananalo kung ganyan sila maglaro? Hindi na talaga maganda ang nangyayari sa takbo ng laban. Mukhang natataranta na agad ang Shogo at nape-pressure na sila dahil nagagawa silang matambakan ng Dream Team ng malaki agad. Yan ang usapan ng mga tropa ng Shogo. Habang ang bolang nasupalpal ni Akashi ay tuluyan na nga tumilapon papunta kay Jintoki. At nang hawak na ni Jintoki ang bola, mabilis niya din naman itong i-dribble papunta sa kanilang basket. Habang itong si Mitsui naman ay mabilis din siyang hinabol. Hindi ka makakalayo sa akin. Hindi kita hahayaan na makalagpas sa depensa ko. Yan ang sabi ni Mitsui sabay sundot sa bolang hawak ni Jintoki. Ngunit, laking gulat ni Mitsui. Dahil na nga sa biglang iniwas ni Jintoki ang bola at i-dribble ito patalikod papunta sa kanyang kanan.
sabay lusot sa depensa ni Mitsui na naging dahilan upang tuluyan na nga niyang maiwanan ang depensa nitong si Mitsui. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad din naman itong tumalon na takmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, laking gulat ni Jintoki dahil sa biglang sulpot nitong si Hanamichi sa kanyang harapan at talaga namang sinasabayan siya ni Hanamichi sa itaas. Akala mo ba makakapuntos ka dito? Walang madali ang puntos na magaganap sa inyo. Kung nagawa niyo mapigilan ang aming kupunan, pues pipigilan din namin kayo. Ngayon, ikaw ang unang beses na makakatikim ng aking supalpal. Yan ang sigaw ni Hanamichi na talaga namang nakahanda na para supalpalin itong si Jintoki. Habang itong si Jintoki naman ay namangha talaga kay Hanamichi. Subalit, agad din naman itong napangiti. Aba, ang taas mo nga pala talagang tumalon, may pulang buhok. At nakakamanga ang iyong katawan. Sobrang laki at sobrang perpekto nito. Ngunit, walang kwenta yung pagsabay mo sa akin dahil malabong magawa mo ako mapigilan dito. Ngayon, na mukhang gaganaan ako sa inyo, wala na sigurong dahilan pa para magpigil ako. Yan ang sabi ni Jintoki. Sabay hugot sa bola at inilusot ito sa tagiliran ni Hanamichi. Sabay tumira ng isang layup na agad din namang pumasok sa kanilang basket. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahangan ng Dream Team. Ayos! Walo na alamang ng Dream Team sa show ko. Ang lalakas nyo talaga, Dream Team. Talaga namang tinatambakan nyo na todo ang lahat ng inyong kalaban. At ikaw, Jintoki, ang husay mo talaga. Pero parang may kakaiba sa'yo ngayon ah. Nagpapakitang gilas ka ata agad sa show ko. Hindi ka naman ganyan maglaro ah. Pero ayos na din yan. Ang mahalaga, matambakan nyo agad ng husto yung mga malalaro ng show ko. Para hindi na sila magkaroon pa ng lakas ng loob at maisip nila na hindi nila kayo kayang talunin. Go Dream Team! Dream Team! Dream Team! Dream Team! Yan ang sigawan ng mga tagahangan ng Dream Team. Habang itong si Coach Hansei naman ay napabulong sa kanyang sarili. Aba, parang natataranta ang aking mga bata ah. Bakit kaya parang hindi sila sigurado sa laro nila ngayon? At itong si Hanamichi, mukhang marami siyang katapat sa Dream Team. Halos lahat ng manlalaro ng Dream Team ay nagagawang sabayan si Hanamichi. Parang pinag-aralan talaga nila ng gusto ang mga galaw ni Hanamichi ah. Yan ang sabi ni Coach Hansei sa kanyang sarili. Habang itong si Jintoki naman ay agad na tinalikuran itong si Hanamichi. At agad na dumipensa. Nalabis na ikinainis nitong si Hanamichi. Minamaliit mo ba ako? Sa tingin mo ba sapat ang ginawa mo para panghinaan ako ng loob? Humanda ka sa akin mamaya dahil babawian kita ng higit pa sa inaasahan mo. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang sobrang talim ng tingin kay Jintoki. Habang itong si Akagi naman ay biglang sumigaw ng malakas. Team, relax lang tayo! At ikaw Rukawa, wag mo na uulitin ang makasariling play mo. Kung hindi kaya sa loob ng basket, ipasa mo sa iyong kakampi. Hindi natin sila magagawang talunan kung magiging agresibo tayo sa laban na to. At di ba nga, napag-usapan na natin na sa laban na to ay magiging mahinahon tayo. Pero bakit ganito? Kakasimula pa lang ng laban ay nawawala na kayo sa focus. Kaya naman, umayos kay team. Kailangan nating makabawi. Yan ang sigaw ni Akagi na talaga namang sobrang seryoso. At itong si Rukawa naman ay nakatitig lamang ng seryoso kay Akagi. At hindi na rin ito nagsalita. At itong si Hanamichi naman ay agad na nilapitan itong si Akagi. Hayaan mo na yung matang toothpick na yan, Gori. Masyado talaga ma-pride yan. Wala tayong magagawa sa taong yan. At ikaw, Mitsui, humanap ka ng magandang pwesto. Susubukan natin silang bawian sa Rainbow Area. Ngayon, gagamitin natin ang triangle offense. Baka sangaling doon gumana ang ating play. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sangayon ako sa iyo, Hanamichi. At ikaw, Mitsui, kung saan ka komportable, doon ka pumeso. At kami na ang bahala na magdala ng bola papunta sa'yo. Yan naman ang sabi ni Ryota. O sige, aasahan ko kayo mga kasama. Yan naman ang sabi ni Mitsui. Sa kabilang banda naman, hawak na ulit ng Shogo ang bola. At tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Habang itong mga tagahangan ng Shogo ay todo ang sigawan para sa kanila. Kaya nyo pa yan, Shogo! Nasa first half pa lang naman kayo. Siguradong hindi pa dyan magtatapos ang laban na to. Kaya naman, bumawi na kayo at huwag niyo hahayaan na sila lang ang magkontrol ng laban na to. Go, Shogo! Yan ang sigawan ng mga tagahangan ng Shogo. Habang itong si Ryota naman ay mahinahong idinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. Habang itong si Fujima naman ay napansin ang ginagawang pag-dribble nitong si Ryota. Mukhang may binabalak itong Shogo ngayon ah. Mukhang may gagawin silang kakaibang opensa. Tignan nga natin kung gagana ang naisip nilang opensa. Yan ang sabi ni Fujima. Tama ka nga, Fujima. Kahit ako, napansin ko din ang pagbabago sa dribbling nitong si Miyagi. Tingin ko, sa outside manggagaling ang kanilang pagpuntos dahil hirap sila sa loob ng basket. Kaya naman, siguradong sa labas sila gagawa ng pag-atake. Yan naman ang sabi ni Maki.
Habang itong si Mitsui naman ay biglang nag-cut papunta sa loob ng basket. At itong si Ryota naman ay biglang sinimulan nating inatake ang Dream Team. Na biglang huminto itong si Mitsui sabay takbo ulit papunta sa Rainbow Area. Habang itong si Jintoki naman ay agad na hinabol itong si Mitsui. Subalit, laking gulat itong si Jintoki. Dahil na nga sa bigla siyang inarangan itong si Akagi at Hanamichi. Ano? Isang double screen? Patay! Delikado ako nito. Hindi ko na magagawa pang pigilan ang 3-pointer nila. Siguradong malilibre na to. Yan ang sabi ni Jintoki sa kanyang sarili. Ano binabalak mo? Di ba sinabi ko na sa'yo na babawian kita? Ngunit sa pagbawi ko na to, hindi ako ang pupuntos, kundi yung binabantayan mo. Yan ang sabi ni Hanamichi sabay screen ng solid kay Jintoki. Habang itong si Ryota naman ay biglang ipinasa ng napakabilis ang bola papunta kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad din naman itong tumalon at tumira ng isang napakasolid na tres. At dahil nga sa wala nang nagbabantay kay Mitsui, nagawa nitong maipasok ang kanyang tres sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba na nila sa 5 puntos ang kalamangan ng Dream Team sa kanila na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shouko. At dito na nagtatapos ang Chapter 173 ng International League.